Welcome to my channel! Learn with Teacher Annie! Matatag Curriculum, Reading and Literacy, Grade 1, Quarter 3, Week 4. And our topic is about developing vocabulary, reading fluency, and text composition. Day 1. Sound out words correctly. Manipulate sounds in words to make new words. Recognize vocabulary referring to community. Identify words that function as naming words in the text. Read sentences with appropriate speed, accuracy, and expression. And note details about the character, setting, and events. Ngayon, mga bata, basahin ang salita sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Paglalakbay. Para sa iyo, ano ang ibig sabihin ng salitang paglalakbay? Naranasan mo na bang maglakbay? Masarap bang maglakbay? At ano-anong mga lugar dito sa ating pamayanan ang napuntahan nyo na? Mahusay mga bata! Ngayong araw, magbabasa tayo ng kwento. Tutukuyin natin ang mga mahalagang detalye sa kwento. Pag-aaralan rin natin ang mga salitang kilos na may kinalaman sa iba't ibang lugar sa pamayanan. Narito ang mga gawaing pag-unawa sa mga susing salita o parilala. Libot, pasyal, hatid, sundo, lakbay, punta. Ngayon ay sagutin ang tanong. Ano ang ginagawa natin kapag tayo ay naglalakbay? Ang mga salitang ito ay patungkol sa pagpunta sa iba't ibang lugar. Minsan para sa katuwaan, minsan naman may partikular na patutunguhan. Alin sa mga salitang ito ay tumutukoy sa pagpunta sa isang partikular na lugar? Ating talakayin ang mahalagang pangyayari sa kwento at mga salitang kilos. Ngayon, mga bata, magbasa tayo. Ang ating kwentong babasahin ay Ano Kaya Ako Paglaki? Isinulat at iginuhit ni Nabila Adani. Sabi ng aming guro, kailangan isulat namin kung ano ang gusto namin paglaki. Ano nga ba ang gusto ko? Uy, tingnan ninyo. Mayroong nagtitinda ng sorbetes. Gusto kong magtinda ng sorbetes. Maaari kong malibot ang buong paligid at kumain ng sorbetes sa buong araw. Ring, ring, uwian na. Uy, tingnan nyo. Sasakyang naghahatid ng mga sulat. Siguro, magandang maging isang kartero. Mapapasyalan ko ang buong bayan. Narito na ang aking ina para sunduin ako. Kailangan kong sumakay sa tren upang makarating sa bahay ng aking lola. Choo-choo! Gusto kong magmaneho ng isang tren. Maglalakbay kami ng aking tren sa malalayong syudad. Woohoo! Saan kaya pupunta ang eroplanong iyon? Ang mga piloto ay maaaring pumunta kahit saan. Sa ibabaw ng karagatan at mga kontinente. Masarap lumipad sa kalangitan. Siguro, maaari akong maging marine biologist gaya ng tatay ko. Sa ganoon, ay maaari akong sumisid at makipaglaro sa mga hayop sa ilalim ng dagat. Ano kaya ang nasa loob ng kahon? Wow! Isang rocket! Oh! Nakatulog pala ako.
Sa wakas, alam ko na kung ano talaga ang nais ko. Gusto kong maging isang astronaut. Gusto kong malibot ang kalawakan at bisitahin ang mga planeta at mga bituin. Narito ang mga pamprosesong tanong. Una, bakit daw niya gustong magtinda ng sorbetes? Pangalawa, ano ang tawag sa naghahatid ng sulat? Pangatlo, ano raw ang nagagawa ng kartero? Pang-apat, bakit daw niya gustong magmaneho ng tren? Pang-lima, ano ang nakita niya sa himpapawid? Pang-anim, ano raw ang trabaho ng tatay niya? Ano kaya ang trabaho ng isang marine biologist? At ano-ano ang mga makikita ng marine biologist sa ilalim ng dagat? Mahusay mga bata! Ngayon ay sagutin ang mga tanong. Una, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Pangalawa, saan naganap ang kwento? Pangatlo, ano ang pinagagawa ng kanilang guro? Pang-apat, ano-anong mga trabaho ang pinag-isipan ng bata sa kwento? Pang-lima, ano-ano ang mga nakita niya habang bumiyahe siya mula paaralan hanggang sa bahay? Pang-anim, ano naman ang nakuha niya nang umuwi siya sa bahay? Pang-pito, ano raw ang gusto niya maging paglaki niya? At pang-walo, ano ang mga pangunahing naganap sa kwento? Ano ang simula? Ano ang gitna? Ano ang nangyari sa huli? Sino ang makakapagkwento muli ng ating kwento? Mahusay mga bata! Tandaan, sa muling pagkwento, banggitin ang tauhan, tagpuan at mga pangunahing pangyayari. Narito ang isang gawain, panuto. Kanina, bago natin basahin ang kwento, pinag-usapan natin ang ilang mga salitang nagngangalan ng kilos o galaw. Basahin natin muli ang ilang mga pangungusap mula sa kwento at tukuyin natin ang mga nagngangalan sa mga kilos. Una, sabi ng aming guro, kailangang isulat namin kung ano ang gusto naming paglaki. Pangalawa, mayroong nagtitinda ng sorbetes. Pangatlo, mapapasyalan ko ang buong bayan. Pang-apat, maglalakbay kami ng aking tren sa malalayong syudad. At pang-lima, masarap lumipad sa kalangitan. Mahusay! Ngayon ay kompletuhin upang mabuo ang pangungusap. Basahin ang bawat pangungusap at bilugan ang mga salitang nagngangalan ng kilos o galaw. Day 2. Use vocabulary referring to community. Read high-frequency words. Identify problem and solutions related to the story. Infer characters' feelings and traits. Predict possible endings, and write personal narrative. Mga bata,
Basahin ang salita sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Paglaki ko. Ano ang gusto mong maging paglaki mo? Mahusay! Ngayong araw, babasahin natin muli ang kwentong binasa natin kahapon. Magsusulat rin tayo tungkol sa sarili nating mga pangarap at ambisyon. Narito ang mga gawaing pag-unawa sa mga susing salita o paridala. Partero, sorbetero, piloto, astronaut, marine biologist. Ating talakayin ang reading high-frequency words. Mga bata, magbasa tayong muli. Ang ating babasahin ay Ano Kaya Ako Paglaki? Isinulat at iginuhit ni Nabila Adani. Sabi ng aming guro, kailangan isulat namin kung ano ang gusto naming paglaki. Ano nga ba ang gusto ko? Uy, tingnan ninyo. Mayroong nagtitinda ng sorbetes. Gusto kong magtinda ng sorbetes. Maaari kong malibot ang buong paligid at kumain ng sorbetes sa buong araw. Ring! Ring! Uwian na! Uy, tingnan nyo! Sasakyang naghahatid ng mga sulat. Siguro, magandang maging isang kartero. Mapapasyalan ko ang buong bayan. Narito na ang aking ina para sunduin ako. Kailangan kong sumakay sa tren upang makarating sa bahay ng aking lola. Choo-choo! Gusto kong magmaneho ng isang tren. Maglalakbay kami ng aking tren sa malalayong syudad. Woohoo! Saan kaya papunta ang eroplanong iyon? Ang mga piloto ay maaaring pumunta kahit saan, sa ibabaw ng karagatan at mga kontinente. Masarap lumipad sa kalangitan. Siguro, maaari akong maging marine biologist gaya ng tatay ko. Sa ganoon, ay maaari akong sumisid at makipaglaro sa mga hayop sa ilalim ng dagat. Ano kaya ang nasa loob ng kahon? Wow! Isang racket! Oh! Nakatulog pala ako. Sa wakas, alam ko na kung ano talaga ang nais ko. Gusto kong maging isang astronaut. Gusto kong malibot ang kalawakan at bisitahin ang mga planeta at mga bituin. Ngayon, narito ang mga pamprosesong tanong. Una, ano ang masasabi tungkol sa kanya? Pangalawa, ilang taon na kaya siya? Pangatlo, paano nyo nasabi? Pang-apat, ano kaya ang mga hilig niya? At pang-lima, paano nyo nasabi? Mahusay! Ngayon ay tukuyin ang problema at solusyon sa kwentong binasa. Ang problema, hindi niya alam kung ano ang gusto niya maging paglaki. Ang solusyon, tumingin siya sa mga katulong sa pamayanan at nag-isip kung ano ang gusto niya. Ngayon mga bata, ano ang wakas ng kwento? Ano kaya ang reaksyon ng kanyang guro nang ipasa niya ang kanyang asignatura? Mahusay! Kung ikaw naman ang tatanungin ng iyong guro kung ano ang gusto mo maging paglaki, ano ang isasagot mo? Ngayon ay iguhit at magsulat tungkol sa iyong pangarap sa kahon. Tandaan ang mga panuntunan sa pagsusulat ng pangungusap. Una, magsimula sa malaking titik. Pangalawa, gumamit ng angkop na banta sa dulo ng pangungusap. Pangatlo, baybayin ng tama ang lahat ng salita.
Mga bata, ano ang mga dapat tandaan kapag tayo ay nagsusulat? Paano natin mahihinuha ang katangian ng tauhan sa kwento? Ngayon ay pagtambalin gamit ang linya ang salita sa tamang larawan. At magsulat ng isang pangungusap tungkol sa kung ano ang gusto mo gawin paglaki mo. Day 3. Sound out words correctly. Manipulate sounds in words to make new words. Identify words that function as describing words. Read sentences with appropriate speed, accuracy, and expression. Note details about the story's setting and sequence events in the story. Mga bata, basahin ang salita sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Makasarili. Para sa iyo, ano ang ibig sabihin ng salitang makasarili? Ibahagi ang inyong naging karanasan noong kayo ay nakipag-ugnayan sa isang tao na makasarili. Alam mo ba kung ano ang pabula? Ang pabula ay isang kwentong kinasasangkutan ng mga hayop. Karaniwang natututo tayo ng aral sa mga pabula. Mahusay! Ngayong araw, magbabasa tayo ng pabula tungkol sa isang aso. Tutukuyin natin ang mga mahahalagang pangyayari sa kwento at gagamit tayo ng angkop na salitang naglalarawan na may kinalaman sa kwento. Narito ang mga gawaing pag-unawa sa mga susing salita o parirala. Matakaw, nguso, karne, ilog, bibig. Ating talakayin ang pagbasa ng kwento. Mga bata, magbasa tayo. Ang kwentong ating babasahin ay si Rocco, ang matakaw na aso. Isinulat ni Annie Rosa Almario at iginuhit ni Ryan Bordadora. Minsan, may isang asong naglakad sa tabing ilog. May kagat-kagat siyang karne. Mahilig siya sa karne. Napatingin si Rocco sa ilog. May nakita siyang isa pang aso. May kagat-kagat ding itong karne. Gustong kunin ni Rocco ang karne ng isa pang aso. Matakaw kasi siya. Binuka ni Rocco ang bibig niya para kunin ang karne ng isa pang aso. Whoosh! Nahulog ang karne ni Rocco sa tubig. Wala na siyang karne. Kawawang Rocco. Nawala ang karne niya at ang karne ng isa pang aso. Wala naman palang ibang aso. Narito ang mga pamprosesong tanong. Una, ano ang pangalan ng aso? Ayon sa pamagat, anong klaseng aso siya? Pangalawa, saan naganap ang kwento? Pangatlo, ano ang hawak niya sa kanyang bibig o nguso? Pang-apat, habang naglalakad, ano ang nakita niya? Pang-lima, bakit niya pinuka ang bibig niya? Pang-anim, kung ikaw si Rocco, bubuksan mo rin ba ang bibig mo? Bakit o bakit hindi? Pang-pito, totoo bang may isa pang aso? Ano yung nakita niya? Pang-walo, ano kaya ang naramdaman ni Rocco nang mahulog ang karne niya? Ano kaya ang inisip niya? Pang-siyam, kung sakaling nakita mo si Rocco sa tabing ilog,
Ano ang sasabihin mo sa kanya? Mahusay mga bata! Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Hahatiin ang klase sa 2 grupo. Punuin ang chart sa ibaba. Para sa Group 1 at para sa Group 2. Mahusay mga bata! Ngayon naman ay maglaro tayo. Sagutin ang bugtong sa ibaba. Bugtong palabugtong. Mataas kung nakaupo, mababa kung nakatayo. Tama, ang sagot ay aso. Mahusay! Ano ang salitang may salungguhit? Mahusay mga bata! Maaari ba kayong magbigay ng iba pang salita na naglalarawan? Mahusay! Ngayon naman ay sagutin ang palaisipan sa ibaba. Una, maliit na hayop, mabilis tumakbo. Matalas ang pang-amoy, palaging naghahanap ng buto. Pangalawa, may bahay na dala-dala. Mabagal maglakad, matagal mawala. Pangatlo, hari ng kagubatan. Malakas ang tinig, malaking pusa, malupit sa mga kalaban. Pang-apat, may 4 na paa, malamig ang ilong, bantay sa bahay, kaibigang totoo. Pang-5, mataba at mabalahibo. Pag natutulog ay nakakulubong. Kapag nagising, maliksit magulo. May pakpak na makulay, lumilipad sa paligid. Kumakain ng nectar, bulaklak ang kanyang kaibigan. May mahabang katawan, walang paa, gumagapang sa lupa, minsan ay makakita. Mahusay mga bata! Ngayon ay kompletuhin upang mabuo ang pangungusap. Ano ang kahalagahan ng kaalaman tungkol sa mga salitang naglalarawan? Day 4. Predict possible endings. Identify problem and solutions related to the story. Write a letter to the character in the fable. And narrate personal experiences related to the story. Mga bata, naranasan niyo na bang mawala ng isang gamit na mahalaga sa inyo? Mahusay! Ngayong araw, babalikan natin ang kwentong binasa natin kahapon at magsusulat tayo ng isang liham payo para sa tauhan sa kwento. Narito ang mga gawaing pag-unawa sa mga susing salita o parirala. Problema, solusyon. Ating talakayin ang problema at solusyon. Magbasa tayong muli mga bata. Ang kwentong ating babasahin ay si Rocco, ang matakaw na aso. Isinulat ni Annie Rosa Almario at iginuhit ni Ryan Bordadora. Minsan may isang asong naglalakad sa tabing ilog. May kagat-kagat siyang karne. Mahilig siya sa karne. Napatingin si Rocco sa ilog. May nakita siyang isa pang aso. May kagat-kagat din itong karne. Gustong kunin ni Rocco ang karne ng isa pang aso. Matakaw kasi siya.
Binuka ni Rocco ang bibig niya para kunin ang karne ng isa pang aso. Whoosh! Nahulog ang karne ni Rocco sa tubig. Wala na siyang karne. Kawawang Rocco, nawala ang karne niya at ang karne ng isa pang aso. Wala naman palang ibang aso. Ngayon mga bata, sagutin ang mga tanong. Una, anong klaseng aso si Rocco? Paano mo nasabi iyon? Pangalawa, dapat ba siyang tularan? Bakit o bakit hindi? Pangatlo, ano ang unang problema ni Rocco? Ano ang gusto niyang mangyari? Pang-apat, ano ang ginawa niya para makuha niya ang gusto niya? Ano ang naging solusyon niya sa problema? Mahusay! Ang laki ng problema ni Rocco sa dulo ng kwento. Ang kanyang problema ay gutom si Rocco, nawala ang karne niya. Mga bata, ano kaya ang pwedeng maging solusyon ni Rocco sa kanyang problema? Kung kayo ay bibigyan ng pagkakataong baguhin ang kwento, ano kaya ang ibang pwedeng wakas ng kwento? Mahusay mga bata! Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Mag-isip ng kakaibang pangwakas. Iguhit at ikwento ang mangyayari kapag hindi binuksan ni Rocco ang bibig niya. Mahusay mga bata! Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod. Nakaranas na rin ba kayo ng katulad ng nangyari kay Rocco? Halimbawa ay nawala ang inyong pagkain, tulad ng natapon, naiwan, etc. Ano ang ginawa mo para masolusyonan ang problema mo? Mahusay! Ngayon ay sumulat ng liham na payo para kay Rocco. Sundin ang format ng liham sa ibaba. Tandaan ang mga panuntunan sa pagsusulat ng pangungusap. Magsimula sa malaking titik. Gumamit ng angkop na banta sa dulo ng pangungusap. At baybayin ng tama ang lahat ng salita. Mahusay mga bata! Ngayon naman ay kompletuhin upang mabuo ang pangungusap. Bago matapos ang ating aralin, pumili ng isang salitang naglalarawan kay Rocco. Ipaliwanag kung bakit mo nasabi iyon. Day 5. Ikalawang lagumang pagsusulit. Mahusay mga bata! End of week 4. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!